Gandang gabi po sa inyo lahat. Kamusta na po kayo? Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Una-una na sa inyo po for being so welcoming po sa amin. Thank you very much for having us tonight. And I am both grateful and humbled na ako po ay hindi lang makakapag-share sa inyo sa pamamagitan ng pagsasalita, kundi magiging mag-share din po ako sa pamamagitan ng mga awitin. Okay lang mo ba? Kantahan kayo? Kantahan natin. Pangalan ko po ay OG Kayabyab. Parang sa unang rinig o unang basa, napaka-showbiz naman ang pangalan na ito. Nickname ko po yung OG. Ang totoo kong pangalan ay Kayabyab. Pinaghalong Rolando at saka Elizabeth ho ang pangalan ko, yung real name ko. Actually, lahat kami magkakapatid. It's a combination of Rolando and Elizabeth. Kinalayawan na lang po akong OG, para mas madali kong tandaan ang aking pangalan. And I thank the Lord dahil yun nga po, nabiyayan ako ng Panginoon ng kaunti sa pagsusulat ng awit. Amen? At nais ko po na ngayong gabi i-share sa iyo mga awitin na yon. Kailanganin ko po ang tulong nyo sa unang awit. Okay lang mo ba? Amen? Sabayan niyo po ako sa pagkanta. Awitin ko po para sa inyo ay isang awitin na naisulat ko medyo matagal na panahon. Ang title po ng song na ito ay Pangarap. Pwede mo ba nating sabihin sa Panginoon, ako'y hawakan mo at ako'y sasama sa iyo. Dadalhin ang pag-ibig mo sa bawat sulok ng mundo. Yan. I wrote this song as a love song, a song of faith to the Lord. So, ulitin po natin, kay Lord po natin sabihin, sabihin natin sa Panginoon, ako'y hawakan mo at ako ay sasama sa iyo. Dadalhin ang pag-ibig mo sa bawat sulok ng mundo. Amen. Yayayain ko po kayong lahat. Mangarap, kasama ko, mangarap po tayo sa Panginoon. Amen. Hindi mo ba malakpak kay Lord? Amen. Tuwag ko ay tutoy pa. Pangarap ko ay tulad rin. Yumaman hangaan magkapangalan, maraming kasintahan. Doon po yun. Ngunit nang kilala ka, Lord, pangarap ko sa buhay ay nagtahan. Umaga, maghapon, maging sa pagtulog. Laman ka, ikaw na Lord, ang panaginip ko. Sabayan mo ko. Ako'y hawakan mo at ako'y sasama sa iyo. Dadalhin ang pag-ibig mo sa bawat sulok ng mundo. Ako'y hawakan mo at ako'y sasama sa iyo. Dadalhin ang pag-ibig mo sa bawat sulok ng mundo. Ngayon ika'y kapiling na Lord, at ang hanap sa puso'y di na kayang ikala. Si Goliath, si Delilah, man humarang sa aking daan, mabibigo na ako ay pigilan. Pag ako'y matanda na at sa mundo ay wala na raw halaga. No money, no honey, wala na rin ibig. No matter what, I will believe. Ako'y hawakan mo at ako'y sasama sa iyo. Dadalhin ang pag-ibig mo sa bawat sulok ng mundo. Pwede kayo na ba po? Dadalhin ang pag-ibig mo sa bawat sulok. Sabay-sabay mo tayo lahat. Ako'y hawakan
sumama sa Panginoon? Amen? Kahit sa mga lugar po na ayaw natin puntahan, kasama mo ba tayo kay Lord? Amen. Palapakan mo natin. Alam niyo po, wala na po akong nais gawin sa aking pong buhay, kundi po ipamahagi ang pag-ibig ng ating Diyos sa pamamagitan po ng mga awit na binigay niya po sa akin. Amen. Amen. Kapag tayo, naranasan niyo na po ba yun? Na lahat po ng inyong pong pangarap, lahat naman po tayo may pangarap. Amen. 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 Na inyong mga pangarap, you come to a point that you surrender all your dreams, all your plans to the Lord and say to God, Lord, hindi ko alam kung ano ang future, ang bukas para sa akin, Panginoon. But I know, Lord God, that my life is in your hands. So, Lord, all my dreams, everything, Panginoon, I lay it all down to you, Lord God. Sa iyo po lahat ito. I surrender them all to you. Nagawa niyo na po ba yun sa inyong pong buhay? You know what? When you do that, when you give your dreams sa Panginoon, what the Lord does is, He takes your dreams and exchanges it. Po, bibigyan niya po tayo ng kanya pong pangarap. He gives us His dreams. Amen. And His dreams are way better than our dreams, our plans sa buhay po natin. Ano po? Amen? He gives us purpose for living. Mamamangha po kayo na yung dati nyo lang iniisip na, katulad ko po, iniisip ko lang po talaga dati, may parinig ko sa mga kaibigan, mga classmates, yung mga awitin ko, pero I praise the Lord na actually di ko na alam kung saan ako dadalhin ng Panginoon. Pag sinabi na, or dito tayo pumunta. Yes, Lord. At dali yung sumama kay Lord, lalo na pag yung lugar na inyong pupuntahan ay gusto mong puntahan. Pero halimbawa sabihin ni Lord, G, punta ka sa Iraq. Kasama mo ba ako? Kayo, kasama mo kayo? Sino gusto mong sumama sa Iraq kasama si Lord? See? That's the point. Lord, pwede ba kayo na lang o iba? Amen. I've come to a point sa aking faith. Lord, wherever you lead me. Amen? Wherever you lead me, Lord, I will follow. Hallelujah. Praise the Lord. When I started out in the ministry, ang ministry ko lang po noon ay tambourine. Nakita na ko kayo ng tambourine? Hindi ko ako sumasayaw. I was 13 years old. 13 years old po ako nung yung aking pong ama ay nag-umpisa ng church. He was the manager of Coca-Cola when he became a Christian and then started a Bible study sa loob ng planta ng Coca-Cola. Then yung Bible study nila, composed of employees, medyo lumaki, so they had to go out. Lumabas, sa Marikina po ito. And then I still remember the first day na merong church. Doon sa second floor pa nga ng isang fast food. Alala ko yung Sunday na yon kasi kung Christian na po kayo way back in the 80s, ito ho yung panahon na yung pastor, siya rin po yung worship leader. Ano ho, yung pastor, siya rin yung nagigitara, right? Yun yung panahon na wala pang LCD projector, actually wala pang overhead projector. Panahon pa lang yun ng Manila paper. Nandun ho ba kayo? Namamangha ang iba. Meron anong panahon yan? Anyway, 30 years old ho ako doon. And then I realized na yung papa ko was the one leading worship. Yung kuya ko, backup singer kaagad sa worship team. Ako walang ginagawa. No, 13 years old, I found myself, ano ito? Uupo lang ba ako dito habang buhay? Hindi ko kaya kakayaning tanggapin na ako'y taga-upo lang. So, ang sabi ko sa sarili ko, next Sunday, kailangan meron akong ginagawa. So, I was looking around, ano kayang pwedeng gawin? May nakita ko akong tambourine. No? Ang sabi ko, next Sunday, akin ka. Fast forward, next Sunday came, maagaw kami sa church, hinanap ko agad yung tambourine. At yun po, alam niyo po, napakasarap ng pakiramdam na merong ministry sa simbahan. Ano? I was really passionate about the tambourine na kahit humabagal yung kanta, nagtatambourine pa rin ako. If you know the song, I Love You, Lord. I love you, Lord. And that song it's so napakaganda. Pero it can put you to sleep. Ano? Pero kahit ganun kabagal mo yun, nagtatampo rin pa rin ako. I love you, Lord.
pinapakiramdaman ko ba kung ako ay papagalitan ng aking ama? Eh, hindi naman. So tuloy lang po ako. Walaan niyo po, gaano po ako katagal sa pagtatamborin. Tamborin po ako ng 1 taon. 13 years old to 14. Every Sunday, looking forward to Sunday service, just playing the tambourine. Amen? Amen? Ba't ko kinikwento inyo ito? Kasi when I found this principle to be true sa Bible, at sabi po that if you are faithful in little things, kapatid, kapag ikaw ibinigyan ng Panginoon ng talent or gift or ministry sa church, and you are faithful in your service to the Lord, kahit sa patingin mo ay maliit lang yan, and the Lord will reward you, the Lord will give you bigger things to handle. Amen? Naniniwala po kayo? Amen. Parang promotion po yan eh. Siguro sanayon kayo dito sa promotion. Amen? Sino ba ang napopromote? Ang napopromote po ay yung masipag na naglilingkod. Amen? May nakita na po ba kayo na-promote na tatamad-tamad sa trabaho? Wala po, di po ba? Lahat ko na napopromote ay yung masipag. So I was busy with the tambourine, then the overhead projector came. Yun ho ang susunod kong ministry, the overhead projector. And then, katulad sa pagtatambourine, I put my heart into the overhead projector na kahit hindi na inutos sa akin na mag-proofread ng mga lyrics, pino-proofread ko siya. Ano pong ibig sabihin nun? I see to it na ilalabas na lyrics doon sa screen ay hindi po imbis na majesty, ang lalabas doon ay magic tree. Worship His magic tree. I see to it na hindi ganon, mga kapatid. Amen? So ako na kung nagsusulat na maganda para mabasa po yun. Okay, sige. Again, hulaan niyo po gano'n po katagal doon sa overhead projector. 1 year. Hindi po, 3 taon. Medyo mahaba-haba. Pero ginagawa ko po yun, overhead projector na nagtatamborin. Until one day, dahil nga pag overhead projection ka, kailangan kang nasa Saturday practice. Tumutugtog yung worship team, walang bass player. So sabi nung gitarista, Oji, hindi ka nga, tugtugin mo tong song na to. Kailangan ng bass. Sabi ko, hindi ako nagbe-bass. Hindi, madali lang to. Hindi nga ako nagbe-bass. Ako ay 17, 18 years old during that time. Hindi, madali lang to. 2 chords lang to. May alam ba kayong kantang worship song or praise song na 2 chords lang? Grabe yung mga chords ngayon eh. Komplikado. Ano ho? That song, I will never forget yung kantang yun. That song was entitled God's Got an Army. Ang song na yun was parang ganito. Hindi ko alam kung key of D, pero try natin sa D. God's got an army marching through the land. Deliverance is their song with healing in their hand. Everlasting joy with gladness in their hearts. In this army, I've got a part. That's it. Yun lang daw gagawin ko. Mga kapatid, nung nag-bass ako for the first time, wow, iniwan ko na ho yung pag-tatambourine, iniwan ko na ho yung pag-overhead projector. Amen? At yun na ho, I started playing bass, and then the Lord gave me songs sa pag-sinulat. I'm sharing this sa inyo kasi I want to encourage you, brothers and sisters. The Lord's calling for each and every one of us is progressive. Ibig sabihin, kung ano man ang ginagawa mo natin ngayon, hindi po yan yung end. Palagay niyo po, kung ako po ay hanggang ngayon nagtatamborin, okay lang po ba yun? Bakit? Kay Lord ka naman gagawin yan eh. It's di ba? That's the point. Kapag may ginagawa tayong so much para sa Panginoon, and the Lord calls us, okay, stop mo na yan dahil meron na akong mas malaking ipapagawa sa iyo because you have been faithful. Anong sasabihin natin kay Lord? We say thank you. Lord, salamat for this new opportunity to serve you. Hallelujah. That's why nandito po ako sharing these songs because I know itong mga awitin po ito ay galing po sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Isusunod ko po nga awitin. Ang inspirasyon ko po sa kantang ito ay 4 na magagandang babae. No? Ang mga pangalan po nila, tapang, pinangalanan talaga, no? Ang pangalan po nila si Andrea,
si Allison, si Amanda, at saka si Maan. Sino po sila? Sila po ang aking pamilya. Bless po ako ni Lord ng isang beautiful wife. Isa lang naman, isang wife. Kasama ko po siya sa Sister Maan. Sister Maan? Andun. Yan. At yan po yung aming mga babies. Ano ho? Si Andrea, yung siyempre malaki. Si Allison, tsaka si Amanda. Hindi ko lang po alam kung sino dyan. Si Allison. Nabanggit ko doon sa prayer meeting group nung Friday, ang mga kalayaw po nila ay gas tsaka tos. Gastos. May biro lang ako. Maganda ko yung names nila. Amanda Faith and Allison Grace. Sabi siguro ng iba, kawawa naman siya, puro babae anak niya. Medyo nagsawa po kasi ako sa mga boys. Habang lumalaki. Hindi yung iniisip niyo. I grew up having 3 brothers. I have 3 brothers. Puro kami lalaki. So, all boys. Lahat kami. We all want to have a sister and we all want to have daughters. Okay? So, this song is inspired by my love for my family, my love for my daughters. Okay? Dinededicate ko na rin po ito sa lahat ng magaganda dito sa barkadahan ni Cristo. Meron mo bang magaganda dito ngayong gabi? Amen. Ba't mga lalaki ang nagsasalita? Ang lalaki ng buwas. Sige na nga, mga magagandang lalaki. Dinededicate ko na rin sa mga magagandang lalaki. Okay. Kahit ano mo ng song na ito ay papalayo. Okay? Kilala mo ba si Ginoong Jose? Kursunada siya ng amo niyang babae. Kaya isang araw nang siya ay na-corner, sinunggaban with a very tempting offer. Ano ang gagawin ng isang Ginoong pag ang palay na ang lumapit sa'yo? Ano gagawin? Tumakbo, ay matapang na lalaki. Makakalmo dahil sa isang babae. Si David na tumalo ng higante sa naliligong babae, siya ay mayayari. Ano ang gagawin ng isang Ginoo pag ang palay niya ang lumapit sa'yo? Tumakbo, sabi po ni Job, ako ay may tipatan sa aking mga mata, titingin sa binibini ng walang pagnanasa. Kung may katabi kang magandang lalaki, ay sabi sa kanya, Papa, papalayo. Kahit pabalong, pwede din. Papa, papalayo. Paano po? Paano po? Di ko lapit. Amen? Layo. Brother Oji, imposible naman yun. Kaya ba yun? Yan. Mga kapatid, kung tayo po ay malayo talaga kay Jesus Christ,
if we are really apart from the Lord, babagsak at babagsak po tayo. That's why we need the Lord in our lives. Amen? Amen? That's why we need Jesus Christ. Hindi lang po sa buhay po natin. Sa gitna po ng ating pamilya. Because Satan is really doing his work. Ang puntirin niya ay wasakin talaga ang pamilya. That's why as heads of families, marami hong ama dito, we need to be aware of yung mga plano ng demonyo. Tayo, unang-una na ang talagang pupuntirahin ng kalaban. Amen? Kasi pag yung leader, yung head of the family, bagsak, wala na. But if we know na kailangan mo natin ang Panginoon sa pamilya natin, and as heads of the family, as parents, we live out sa mata ng mga anak natin, yung mga utos ng Panginoon, they see us na nagmamahalan, ay, blessed na blessed po yung mga bata. Alam niyo po ba yun? Ang pinakamapalad na mga bata, mga anak, ay yung mga anak ng mga magulang na nagmamahalan. Amen. Naniniwala ko kayo doon? Amen? Kahit salat ka sa mga material na bagay, pero nakikita, sweet-sweet naman ni mama at ni papa. Araw-araw ha, hindi lang tuwing anniversary, hindi lang tuwing date night, kundi everyday. Nakikita nila nagmamahalan kayo. I tell you, iba yung kanilang, yung blessing sa buhay po nila. Amen? Hindi ho tayo ginawa ng Panginoon na mabuhay malayo sa Kanya. Wala ho sa plano ni Lord yun. O, ikaw, create kita. O, bahala ka na sa buhay mo. Okay? Mag-report ka na lang pag mamamatay ka na. Hindi ho ganun. Gusto ng Panginoon, every day of our lives, kasama ho natin siya. Actually, hindi lang ho kasama, hindi lang tayo dependent sa Kanya. The Lord's plan is our lives should be all about Him. Do you hear me, brothers and sisters? Hindi lang, oh Lord, itong plano ko, i-bless mo. Marami ganun eh. Lord, ito ang plano ang pinag-isipan ko. Talagang Lord, pag-bless mo naman, Panginoon. Hindi ho ganun. Ang gusto ng Panginoon, everything about us should be all about Him, brothers and sisters. Amen. And if you feel right now, tonight, na para ba ang layo-layo ng Panginoon sa buhay ninyo or sa buhay ng pamilya ninyo, hindi po dahil sa nawawala ang Panginoon. At totoo niyan, tayo po ang laging lumalayo sa Kanya. Ano ho? Tayo po ang laging naghahanap ng ibang paraan, tayo ang naghahanap ng ibang bagay na pampalit sa Kanya. Buti na lang ho, mahal na mahal ho tayo ng Panginoon. And He said, He promised us He would never leave us nor forsake us. Amen. Pakisabi sa katabi mo, alam mo ba na mahal ka ng Lord? Amen? God loves you. Amen. Alam niyo po ba yun? Na mahal tayo ng Panginoon? Amen. The Lord showed me this, na para ma-realize ko na mahal po tayo ni Lord. Dito katulad ko, 3 ang anak. Ayan, 3 anak. Magandang tanongin si kapatid, si brother. Sa 3 niyo pong anak, sino po ang gusto niyong ipamigay? Ibulong niyo na lang. Wala po, di mo ba? What? 3 lang kasi. Ano? Sino dito may pinakamaraming anak? Okay, mag-alala. Wala namang premyo. Sino may pinakamaraming anak dito? 3 kami na ho? Yung 3? Ate Epi. 4. Meron mo bang dami sa 4? O, Ate Epi. Kuya Aldridge. Doon sa 4, sino ang pamimigay mo? Inunahan niyo si Ate Epi nagsagot Kahit po siguro 10 ang ating mga anak or 12, ano ho, wala ho tayong pamimigay. Amen? Amen po ba? Amen. Huwag din na kayo mag-isip. Wala tayong pamimigay. Bakit ho? Mahal na mahal ho natin mga anak natin. Amen. Kahit na ho kang baluyan at pagkamukha ho yung 2 yan, hindi ko pamimigay. Pero, kamukha naman ito ng isa-isa. No? Lagi naman ako maiba ako ng konti. Pag meron kang kambal, ang madalas na tanong sa inyo ay, nalilito ka pa rin ba? Nalilito ka ba? Meron ba din dito may anak na kambal o kapatid na kambal? Supposed to be as parents, hindi ka nalilito. Pero I have to be honest, nalilito po ako. Okay? There was one time na binuhat ko yung isang baby and I thought siya si Amanda. So I was singing to her, Amanda, Amanda, Amanda. Amanda. 1 minute, 2 minutes, just singing Amanda, Amanda, Amanda. And the first thing that comes out of her mouth is, Allison. Tinignan ko yung kirga kong bata. Pagtingin ko, mga kapatid, pahiyang-pahiya ako. Si Allison po ang buhat ko, hindi si Amanda.
Alam niya kung sino siya. Siguro nagagalit na siya, ba't siya kinakanta ang Amanda? Ano ho? So sabi ko, Allison, Allison, Allison. So, kahit magkamukha ko sila, hindi ko pamimigay. I'm sharing this sa inyo kasi that's how we know the Lord loves us. Mga kapatid, I hope we understand this. That's how we know that God loves us. Why? Because God, sabi ng Bible, hindi dalawa anak, hindi tatlo, hindi 12. The Bible says God has only one Son. Amen? For God so loved the world that He gave His one and only Son. Amen? Pero sabi doon, pinamigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Grabe namang ama yan. Hindi ba niya mahal si Lord Jesus Christ? Mga kapatid, mahal na mahal po ng Diyos ang Panginoong Jesus. Bakit niya ipinamigay? Bakit niya ibinigay? Dahil sa iyo, kapatid. Dahil sa iyo, para sa iyo, dahil sa iyo. Amen. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kahit isa lang po ang anak niya, He would give it for you. Hallelujah. That's how we know that the Lord loves us, brothers and sisters. Ngayon pong gabi, tayo po ay mananala. Bago ako umawit ng patuloy, naisumo niyo na po ba na talagang buong-buo, hindi kalahati, buong-buo ang inyong buhay sa Panginoon. Meaning, Lord, whatever you have in store for me, Lord God, whatever, Lord, yung purpose mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, tonight, we want your love to really grab a hold of our lives and really change us, Lord. Amen. Yung pag-ibig nyo na ngayon, mga kapatid, kung talagang yung buhay natin ay mahayakap ng pag-ibig ng Diyos, I tell you, your lives will never really be the same again. Amen? Manalangin po tayo. Pwede ba tayo manalangin? Panginoon, ngayong gabi, nagpapasalamat kami muna na, Lord, sa lahat ng mga blessings niyo sa buhay po namin, Panginoon. Lord, we thank you that your favor is upon us, even dito sa bansang Singapore, malayo sa aming bansang Pilipinas. But thank you, Lord, nandito po ang presensya niyo, nandito po ang grace ninyo, Lord God. Pero ngayong gabi, Panginoon, we want to make a decision, Lord God, to lay everything at your feet, Lord. You said, Lord, yung tawag niyo sa amin is to follow you, Lord God. To follow you 100%. So we make that decision tonight, Lord. Ang aming pong buhay ay sa inyo, namatay ka para sa amin, sa iyong buhay namin, Panginoon. Susunod kami, Lord. Saan niyo man po kami dalhin. Ano man po, Lord, ang nais niyong gawin namin sa aming pong buhay, Panginoon. Gagawin po namin for your glory. And we let your love just embrace us. We let your love just hug us and take us to places. Take us to heights, Lord. Even, Lord God, yung maturity na aming faith sa inyo na hindi pa namin nararating, Panginoon, buti ang kalooban niyo para sa amin. Let it be done sa buhay namin, Panginoon. We want our lives to be all about you. We want our lives just, Lord God, just shouting of your love sa mundong ito, Panginoon. Even sa bansang ito, Panginoon. Gamitin niyo kami, Lord God. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Sa iyo po namin binibigay lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name. Amen and amen. Palapakan mo natin sa Lord. Pero ba tayo natatanggap na blessing na usap ngayong gabi mula sa Panginoon? Amen. Praise the Lord. Nabanggit ko na po na ako po ay anak ng pastor. Ako po ay, bukod sa pagiging anak ng pastor, growing up as a student, I was always nasa honor. Ano po? At every school year, kapag nagbobotohan ng class officers, palagay niyo, ano po lagi ako? Hindi presidente. Hindi piano. Escort. Pagamat ganun palagi every year, I like to just give glory to sa Panginoon. Alam niyo, ang dami kong katanungan nung ako'y teenager. Gulo-gulo ng utak ko. Ang dami kong insecurities. I was confused, hindi sa kasarian ko. Alam ko naman kung ano ako. Nalilito ako kung ano ang meron para sa akin sa kinabukasan. Yung purpose, Lord. Why am I here? Lord, alam kong may Diyos. Walang problema, Lord. I know you exist, Lord God. And you are God and you created me. But Lord, I don't know why I'm here. Ba't niyo nilagay dito sa mundong ito, Panginoon? Ayoko, Lord, na may ginagawa ko and at the end of my life, ma-discover ko na hindi pala ito ang plano niyo. Para sa akin, Panginoon, walang rewind button sa buhay, Lord. So, even right now, Lord, na ako ay teenager, I won't move. I just want to know, Lord, your plan for me, oh Lord God. Alam niyo, I soon discovered na hindi na pala ako dumadaan sa ganun. Lahat ng kabataan, no?
dumadaan sa gano'n, yung tinatawag na identity crisis or ano man tawag doon. Kaya yung iba, nagre-rebelde. Marami akong anak ng pastor nagre-rebelde. Hindi pa ako nag-prophesy. Ano po? Sinasabi ko lang. Iba. Pero ako, hindi po ako nagrebelde. I praise the Lord na hindi niya po ako hinayaang magrebelde, hindi niya po hinayaang magloko, maglasing, or magbarkada, magpariwara. I praise the Lord that during that time, ang ginawa ko na lang po ay nakinig na lang po ako nakinig ng Christian music. Amen. Kaya siguro ako po ay susulat ng awit because alam ko po yung kung paano gamitin ni Lord ang music dahil naging effective po sa buhay ko. I just listen to Christian music and soon, pag ano pala yung nilalagay mo sa heart mo, yung pala yung whatever's the abundance of the heart, the mouth speaks. Ano? So later on, when I finally overcame lahat ng questions na yun, praise the Lord. At umapaw mga makawiting, makalangit na awitin sa akin mong buhay. Ito pong susunod na awit ko po ay I give God the glory because this was nominated sa Awit Awards noong 2008 for Best Religious, Best Inspirational Song. Amen? I give God the glory. I know kung saan ako nanggaling. I know tamborin lang po alam ko doon. But I give God the glory and honor na itong awit na ito ay na bigyan ng nomination. Dalawang rason kung ba't ko nasulat ang awit na ito. Una po, I want this song to remind me na dapat ako ay laging handa. Anytime. Amen? Kahapon lang, estudyante ako. Ngayon, may anak na akong mga kambal. Bukas, lola na ako niyan eh. Ano? Bilis, ang panahon. So sabi ko, Lord, anytime nakunin niyo po ako, I want to be ready. And also, the second reason why I wrote this song is I want to help others. And this is, I'm sharing to you my heart. Ano? I really want to help others na maging handa. Naunawaan po niyo yun? Madali, Lord, salamat, ako'y handa na anytime. E paano yung iba? Paano yung mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay? So I made a prayer, Lord, gusto ko po, hindi ko alam paano, pero gusto ko po, gamitin niyo po ako para matulungan ng iba maging handa. Amen. Ang langit po, sino dito gusto pumunta langit? Amen? Pakitanong sa katabi mo, gusto mo bang pumunta langit? Amen? Wala dito gusto pumunta sa ibang lugar, hindi sa langit. Napakaraming kanta tungkol sa langit, pero kakaunti o wala tungkol sa impyerno. Tanong sa lahat, ano kaya ang tunog ng isang kanta tungkol sa impyerno? I wrote a song about hell, and because it's about hell, I just simplified the title of the song. The title of this song is Hell Song. Okay? And I wrote this for everyone. I hope magustuhan po ninyo. Hell Song. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala? O alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung ikaw ay di handa? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala? O alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung ikaw ay di handa? Ang ganda ng langit ay may luwag naman na kay pangit at kay rami nung ina-admit lalo na yung may sabi. Ang dilim-dilim, dilat man o pikit, ukod doon, you're the food na favorite. Kulang man ang ipin, magiging complete sa sakit makangali. Sabayan niyo po ako. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala? O alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung ikaw ay di handa? Mamaypay ay wala, pati electric fan, lalong wala doong air condition. Wala rin ni isang bombero na sa'yo'y sasaklolo. Anong meron doon? Higanting pugon na hindi namamatay, maladagat na apoy na walang pumpay. Sure na sure sa'yo, maghihintay kung tuluyang pasawan. Hey! Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala? O alam mo ba kung saan ka pupunta?
isang request na lang po sa ating lahat. Pwede bang kayo naman po kumawi? Gusto ko pong marinig ang boses ninyo. Amen? Kakantayin mo natin na malakas, pero kakantayin ninyo sa katabi ninyo. Sasabihin ninyo sa kanya, alam mo ba kung saan ka pupunta? Okay? 1, 2, 3, go! Alam mo ba kung saan ka pupunta? Sa likod naman po ninyo. Ang lugar na yon ay iwasan. Mahal mo sa buhay, please pagsabihan. Doon makita-kit sa kalangitan si Jesus tanging daan. Doon makita-kit sa kalangitan si Jesus tanging daan. Si Jesus tanging daan. Sino po tanging daan? Sigaw po natin. 1, 2, 3, go. Sino po? Jesus! Tanging daan. Sa Diyos po ang papuri. Isamba, amen? Sa Jesus Christ lang po ang tanging daan. Marami po ang pag tinanong mo, naniniwala ka ba kay Lord Jesus Christ? But they need to know that Jesus Christ is the only way papunta po langit. And it's not, listen, it's not enough for us to say it. We need to live it out. People need to see in our lives na talagang sobrang in love po tayo sa Panginoon. Sobrang pinamumuhay natin na talagang itong tao ito talagang ang kapit kay Jesus Christ. Obvious na obvious. Kahit di magsalita, talagang love na love niya si Lord. Amen. Hindi mo natin tatalunin si Lord sa pagmamahal niya sa atin. But if we just let the Lord love us, then we will love Him back. We love Him because He first loved us. Amen. Amen. Gusto ko pong i-encourage, kukulangin po ang gabing ito kung hindi ko po i-encourage ang mga musicians, mga songwriters sa worship team ng inyong pong church na alam ko na binibigyan rin po kayo ng Panginoon ng mga original songs. I'd like to encourage you na ito, I believe this is the time for us Filipinos na yung mga nasulat nating mga awitin ay iparinig po natin sa iba. Amen. Matagal na panahon na tayo po ay recipient ng blessings from other nations. I believe it's time for us Filipinos not just to play our songs or let our songs be heard. It's time for the world to sing our songs. Na dahil ang araw, sila naman po ang kakanta ng mga awitin natin. Amen? Ha? And I'm talking about hindi lang mga evangelistic songs, but pati mga worship songs. And I believe nag-uumpisa na si Lord sa mga heart natin, binibigyan tayo ng mga awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Before I sing my last song, muli po ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon for the whole week na nandito po kami, actually 9 or 10 days. I'd like to thank the Lord for Pastor Jay, sa inyo pong ministry. Salamat po for having us, welcoming us. Nawa po ay sa pagbalik po namin ulit next week, hindi, biro lang. So, kung kailan po kami pabalikin ng Panginoon, ay magkasama po tayo ulit. Amen. Amen. Yung mga awitin ko po ay nasa mga music CDs. I hope you get copies. But we brought a few copies ngayon pong gabi. Later on after the service, puntahan nyo lang po sa labas. I have 2 CDs. I hope you get copies for your friends, for your office mates, loved ones, families na hindi pa ko nakakilala sa Panginoon. Amen? Sige po. Dahil ito po ang aking huling kanta, ang title po nito ay Ayoko Na. Ayoko na, ayoko na. Ayoko na, ayoko na. Maraming salamat po, God bless. Sige ba po? War! Gusto niyo pa, gusto niyo pa. Corny naman yung tao sa harapan. Nabiro lang po. Pero po yung kanta. Minsan ako'y nagmamaneho, may nakitang dalagang maiksi ang palda. Nalaki ang mga mata
sa puti at ganda. Ayoko na, ayoko na. Ayoko nang magkasala. Ayoko na, ayoko na. Gusto mo nang lumaya. Pakinggan niyo ito. Minsan may tumawag sa telepono. Ayan na. Hinahanap ako, naniningil ng utang. Biglang binago ko ang boses ko. Ay, sorry, wala dito. Kasi wala akong perang pagbayad ng utang. Wala akong lakas, wala na magbago. Wala. Wala akong lakas, wala. O Diyos ko, tulungan mo ako. Kasi ayoko na. Ayoko na. Ayoko nang magkasala. Ayoko na. Gusto ko nang lumaya. Pwede kayo naman po? Ayaw nyo na pong alin? Narinig po ng Panginoon yan, amen? Sabihin po natin sa katabi natin, say no to sin. Say no to sin. Say yes to Jesus Christ. Say yes to Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God be the glory po. Maraming salamat po. God bless you.